Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Alright, so basahin natin mga kaibigan ang mga galaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po yung nakikita natin sa kanyang mga ginagawa? Okay? So napakalinaw, no? Napakalinaw po ng kanyang mga galaw. Siya po ay nagtatrabaho hindi para sa kanyang tungkulin bilang ombudsman. Hindi po siya nagtrabaho bilang isang DOJ secretary, no? And hindi po siya nagtatrabaho para sa bayan. Okay? Dahil ang nakikita ko dito, marami siyang mga bagay, mga desisyon na ginawa na kung saan ay sablay na maaari po niyang ikapahamak. Maaaring nandoon siya sa punto na nakahang yung kanyang karera, yung kanyang reputasyon. Una na rito, syempre, yung naging desisyon ng korte sa kaso ng kanyang anak. Dahil anak niya yon, malamang gagawa siya ng paraan para mailigtas ito sa kapahamakan at syempre sa pagkakakulong. Dahil kung inyong matatandaan ay nahulihan po ng droga ang kanyang anak. Yun po ay isang malaking dagok sa kanya na kung saan ay kinakailangan niyang lapastanganin ang batas upang maisalba ang kanyang anak. That's why dyan po nag-uugat yung breaking the law. Hindi po totoo yung sinasabi niyang bending the law is not breaking the law. That's the same. Pangalawa, yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So, kinakailangan po, kahit po ng mabababang opisyal, mga kaibigan, hindi pwedeng makuha mo yung isang posisyon ng ganun-ganun lamang. May backer kang kailangan. And normal yan. Kahit sa ang ahensya, kahit sa mga pribadong kumpanya, kung wala kang backer, ewan ko na lang kung paano ka aakyat sa posisyon. No? At dahil pinangarap ito ni Remulla, kinakailangan niyang paglingkuran ang tao na nasa likod ng kanyang mga promosyon. Bagamat pinangarap po niya na maging ombudsman, mga kaibigan, ay nandoon po yung parte sa kanyang buhay karera na mayroon siyang tao na kailangang suklian, no? Ng, alam nyo na, favor. Sino ba ang nagluklok sa kanya sa ombudsman? Sino ba ang pumili sa kanya bilang DOJ secretary? Napakalaking bagay po ito. No? Napakalaking bagay po ito. So dahil dito mga kaibigan, ang nakikita ko dito ay dalawa po. Nais niyang pagsilbihan ang bayan, gampanan yung kanyang tungkulin bilang ombudsman, pero dahil salungat ito doon sa tao na kanyang ipinaglalaban at pinoprotektahan, eto na po yung nangyayari. Bardagulan, na para bagang hindi siya abogado kung umasta, na para bagang hindi niya alam ang batas, na para bang wala siyang alam sa mandato ng DOJ, mandato ng ombudsman. Kaya nga po, ang sabi dito ni dating ombudsman na Carpio, no, ni yung babae, ni Conchita Carpio, para maintindihan niya yung proseso, unahin daw niya yung record bago siya talak ng talak. Yun ang ibig sabihin doon ni Ma'am Conchita Carpio. Huwag talak ng talak. Start from the record. Pangalawa, yung sinasabi ni Ombudsman Martires, magtrabaho ka. Huwag kang papreskon ng papreskon. Hindi yan trabaho ng ombudsman. Huwag yung panay interview. Hindi yan trabaho ng ombudsman. Dahil sa ginagawa mo,
napupolitika na yung ombudsman na para bagang siya na po yung press secretary. Sabi nga po ni dating ombudsman Martires, sa PCO siya, no? Maghanap siya ng ng posisyon sa PCO para yun ang trabaho niya, mag-presscon ng mag-presscon. Ang sabi naman po na Justice Antonio Carpio naman ay hindi masama, hindi bawal ang mag-imbestiga. Pero hindi katungkulan ng ombudsman ang mag-utos. Kaya yung ginagawa po ni Remulla na utusan ng Senado na ipatupad po yung dismissal laban kay Senador Joel Villanueva ay hindi katungkulan ito ng ombudsman. No? Ire-refer lamang po ng ombudsman sa Senado. Pero kung ayaw po ng Senado na ipatupad ito, ay wala pong magagawa ang ombudsman. So it's the same thing. So, ang sasakit, mga simpleng salita lamang po yan, mga yan. Mga simpleng salita pero malalim ang kahulugan. Simpleng salita pero talaga namang mayroong ibig sabihin. 'Di ba? Simpleng salita pero mayroong ibig sabihin. 'Di ba? So medyo yan masakit na katotohanan. Lumalabas kasi dito na parang ginigisa niya yung kanyang sarili sa sarili din niyang mantika. So, kaya napapansin nyo si Remulla, paawa effect doon sa interview niya. Doon sa huling interview niya, nagpapaawa effect na lamang po siya. Na nagkasakit siya, ganyan. Meron pa siyang misyon, kaya siya gumagaling, ganyan patuloy na lumalakas. Kinukuha niya ngayon yung loob natin. No? So, ayun guys, no? Pasensya na, medyo kailangan kong i-sensational itong issue na ito. Okay, so kung nais ninyong malaman pa ang mga ganitong uri ng analysis, huwag kalilimutang mag-subscribe and share this video.